kami who dito lahat is taga Mindanao. And we've seen how Mayor Duterte have at the Davao City. And because of that, mostly of us, nasa kanya yung boto. Mostly of us, nasa kanya yung boto. Since nandito na po kayo, nandito naman po kayo na, how would you encourage us to vote for you instead of voting for Mayor Duterte? Thank you. Unang-una, nais kong sabihin na ginagalang po ang inyong mga pananaw. Kung sino man ang gusto ninyong suportahan, yan po ay inyong karapatan sapagkat, sabi nga, sa araw lang ng halalan, tayo lahat pantay-pantay, mahirap man o mayaman. Kaya ang importante rin, dapat mabigyan tayo ng pagkakataon na makapili. Ang problema nga, gusto nilang i-disqualify lahat para iilan na lang ang matira. Ngayon, dito sa tanong mo, ginagalang ko at nakikita ko ang mga pagpapalakad ni Mayor Duterte sa Davao. Kami ay nagpunta rin doon. At pareho kami ng aming adikain na magkaroon ng kaayusan. Maaaring meron lang kaming ibang paraan para gawin ito. Ang ibang tao ay nag-iisip, ang peace and order ay priority. Tama, maraming nalulunod sa droga, maraming natatakot dahil sa banta ng krimen. Subalit, sabi nila, kaya-kaya ng isang babae na katulad ko na mamuno at maging matapang at labanan ng krimen. Ito na lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Kung ako ang magiging Pangulo, idideklara kong national threat ang droga. Pag yan ay nadeklarang national threat, hindi lang pulis o PDEA ang tutukoy sa mga drug dealers or pushers, kundi pati ang military at lahat ng sangay ng gobyerno. Pangalawa, uunahin natin ang mga nasa pwesto o kaya mga pulis na nagkasala na sila muna ang mananagot pag sila ay nasangkot sa iligal na droga o sa krimen. Sapagkat sila dapat ang maging halimbawa at hindi sila dapat ang gumagawa ng masama. Pangatlo, tutulungan din natin ang mga nalulon sa droga. Maraming mga mahihirap ang walang pera sa rehabilitasyon. Pero gusto namang bumuti ang kanilang sitwasyon. Kaya dadagdagan din po natin ang suporta sa kanila. Pero ako naman po, wala akong bagahe, hindi ako nagnanakaw, wala akong kaso, kaya except disqualification. Kaya walang may interes na may hawak sa akin na kailangan ko pang protektahan. Kahit kung ako'y nag-imbestiga ng mga Sapano o ng PIDAF o ng Tanimbala, wala akong kinampihan, kaibigan man o kaaway. Lahat pantay-pantay. Yan ang kailangan para labanan ang korupsyon at krimen. Kinakailangan wala kang kinakapitan o kinakatakutan sa pagsabi ng katotohanan. Ngayon, dun sa mga nag-iisip, babae, kaya mo ba? Mga kababaihan, kaya ba? Ito, malakas. Anong pangalan mo? Si Raima dito kanan po. Si Raima, nakikita ko kanina pa talagang excited na siya na magkaroon tayo ng pagbabago dito sa ating bansa at ang mga kababaihan. Ilan sa inyo dito ang natatakot sa mga nanay ninyo pag may kasalanan kayo? Ilan sa inyo dito ang minsan napapansin na mas matapang pa ang nanay ninyo kaysa sa tatay ninyo? Tingnan nyo na. Wala yan sa gender, wala yan sa edad, nasa paninindigan at nasa malasakit. Sapagkat paniwala na matapang ka, paniwala na magaling ka, kung wala ka namang puso. Dahil kung may puso ka, pwede kang umibig at para sa pag-ibig, kayong mga may mga boyfriend at girlfriend, gagawin niyo ang lahat.